Mabuhay mga kamaharlika! So, narito na naman po tayo upang pag-usapan ang tungkol sa barya. So, narito po sa ating harapan ang 1 peso 1998. No? Ito po ay non-magnetic na tinatawag. So, bago natin simulan ang ating talakayan sa araw na ito, kung di ka pa nakapag-subscribe, click the like button and subscribe. At click mo na rin ang notification bell para ma-update ka sa mga susunod na video na ilalabas ko. Ngayon po, pag-usapan muna natin ang features ng bariyang ito. Issuer, Philippines, period, Republic, 1946 date. Type, standard circulation coin. Value, 1 piso. Currency, piso. Composition, copper, nickel. So ito pong copper, nickel ay hindi po namamagnet. So check natin, no? Kung yung mamagnet po ba? So hindi po, no? So hindi po siya namamagnet. Ayan. Kasi gawa po siya sa copper, nickel. Weight, so check natin yung weight, no? Timbangin natin. Ang nakalagay po rito, dapat yan ay magtitimbang ng 6.1 grams. So, check natin. Okay. Dapat ay ito daw magtitimbang ng 6.1 grams. So, check natin itong no? Ito po ay 6 flat. So, okay na rin, no? 0.1 lang talaga, kulang lang siya ng 0.1. Pero malapit pa rin siya kuhanan. Ito ay 6.0, 6 flat. Oh, naging 6.2. Mukhang may problema natin timbangan natin, ha. Okay, yun, 6.2 lang talaga. 6 flat lang talaga, na. Okay. So, next ay diameter, 24 millimeter. Thickness, yung kanyang kapal, ay 1.75 mm. Shape, round. Technique, milled. Orientation, medal alignment. Number, and number sign, 1681. References, KM number sign, 269. Sean, number 119. Yung kanyang obverse, no, makikita natin yung si Rizal ay nakaharap sa kanang bahagi. Tapos nandito yung number 1, tapos yung salitang piso. Sa baba naman ito yung kanyang pangalan na Jose Rizal. Tapos yung nakapaikot na salita ay Republika ng Pilipinas. Sa baba, ito ay ang taon kung kailan siya ginawa. Yun ay 1998. At yung kanyang mint mark. Yan po, no? Yung kanyang likuran naman, likurang bahagi. So, yun, nakapaikot ay Bangko Sentral ng Pilipinas. Tapos, ay yung araw. Tapos, ito yung sagisag ng Pilipinas. Yun nga, sagisag ng Pilipinas, no? So, yung araw at may tatlong bituin. Tapos, yung cogwheel at yung 1993. So, yan po ang features ng ating barya. Kung bakit ko po ito tatalakayin? Kasi, sapagkat, no, ito po ay kakaiba. So, meron akong nakitang kakaiba. So, piso po na ito, no? Yan. So, papasensya nyo na pindaliri ko, napaltos po kasi. Yan. So, ito po ay merong kakaiba. Kung papansin niyo, itong 1998 na to, bibihira ka na po makakita ng ganitong uri ng barya o ganitong year na 1998 na para siyang frosted, no? Nakita nyo yung cartwheel, yan. So para siyang frosted. So kung makikita sa personal to, masasabi nyo na frosted talaga siya. So yun, para sa akin, ito po ay rare, no? Rare po siya. So bihira kasi ka makakita ng 1998 na ganitong taon na frosted type siya, no? So kung makita niyo yun yung yung cartwheel,
Tapos may makikita ko parang snow dun sa mga paligid, no? So ang tansya ko na presyo nito, kung makita kayo ng ganito, no? So maaari itong bilhin sa inyo ng kolektor ng sa halagang 100 pesos hanggang 200 pesos. So depende pa rin lagi sa kondisyon ng barya. So tsaka kung magkano ang pepresyohan ng mga kolektor yung mga ganitong barya ninyo, no? So sa tsura nito siguro sa mga 100 to 200 pesos. So itong ganitong uri ng barya. So may kita, napakaganda, no? Wala po kayo makikita na 1988 na ganitong itsura. So wala pa po ako, sa tagal ko na pong nagko-coin hunting, ngayon lang po nakita ng ganito. Kaya nga masasabi ko na ito po ay rare. So kakaiba po talaga siya. Okay. So bukas ay halalan na. So hindi natin alam kung sinong mananalo, no? Kung anong kulay ang mananalo. Gayunpaman, panalangin ko na yung mananalo ay unahin ang kapakanan ng sambayanang Pilipino at huwag yung kapakanan ng iilan. Kasi alam naman natin na ang taong bayan ang laging talo kapag tayo ay pumili ng hindi karapat-dapat na maluklok sa pinakamataas na posisyon sa isang bansa. Kung anong kulay man ang manalo, sana, no? Sana, dalangin ko ay kampanan niya ang pagiging pinuno ng isang bansa, lalo na sa atin, no? Sa bansang Pilipinas. So, yun nga. Doon, shoutout nga pa rin pala sa mga guro na uupo, no? Magpapacilitate ng isang maayos at maayos na daloy ng ating eleksyon. Shoutout po sa inyo, no? Saludo mula sa inyong lingkod, si Maharlika. Saludo po sa mga guro na hindi pagpapalit ng kaunting halaga ang kanilang karangalan. Yan po, no? Sa mga hindi po nakakaalam, ang mga guro ay ginagampanan lamang nila ang ibinibigay sa kanilang tungkulin. Kahit na sabihin natin na magtatrabaho naman yan, meron naman yan sahod, no? Ang sahod po na yan ay natawag lang natin na pakonsuelo yan. Pakonsuelo sa tungkulin na ibinigay sa kanila ng ating gobyerno, no? So muli, saludo mula kay Maharlika sa ating mga kagalang-galang na mga guro. Okay, so hindi ko na papakabain. Muli, itong inyong Kamaharlika na nag-iiwan ng isang kataga. Ang barya ay kayamanan ng ating bansa. Ikaw, kayamanan ka ba niya? Maraming salamat po.